my computer. Okay, so yun, saan na tayo, no? So this is 6:11 na. Again, sa lahat po ng umaten ng aming free Zoom or free live na nandito ngayon sa aking Facebook, welcome po. Maraming pong salamat for attending here. Like Moises, Benilda, Dexter, Jeremy, Sally. Of course, si Miss Net, andito na naman, si Marcelo, si RB, Ria, Bea, Chang, Aaron, Jen, Ronica, Lina, Isel, Bebs, Jen, JC, Renan, Amy, and Jennifer Gregorio. So, our agenda for today is to talk about importation. The last time, of course, we are trying to educate people or like us, no, mga like-minded people like us, no, that there's a chance for us to import products aside from doing it with Alibaba, Taobao, or 1688. There's a way. Sir, pwede makakuha ng copy nun? Yeah, pwede naman Ria. There's a way. It's just that it's a matter of educating ourselves and, you know, opening it up with opportunities na malaman natin kung paano ba. So, pag-uusapan natin yan, let me just introduce you my very friend. Ano to? Asawa ng classmate ko. No, so nung high school. So, si Eliazar Fernandez. Napalakpakan naman natin si Eliazar. Yeah. May pagpalakpakan, no? Yeah. So, yan, Ellie, di ba? So, we have like how many attendees? We have 24 attendees and perhaps there are people watching my live right now. So, Ellie kasi, no, gusto lang namin malaman, kaya ko din pinilit na talagang ma-interview ka. Ano ba? Okay ba? Madali bang mag-import? I mean, how was your experience? Si Miss Malu nung nakaraan, I don't know, naka-attend ka. Hindi ka naka-attend, ano? Nung kay Miss Malu nung nakaraan? Hindi yata. Doon lang sa FB ads. Hindi mo ako na-inform yata. Yeah. So, si Miss Malu kasi, nag-open siya ng Canton Fair package wherein it's not a tourist pack. It's not a like, pupunta ka doon, mamasyal, hindi ganun. So, Miss Malu's offer is more of like helping people na makapunta sa China step by step, malaman nila kung paano mag-import. Okay, wherein they will be talking to Chinese people. They will negotiate. They will like roam around. Tama ba, Miss Malu? Roam around. Based ano on dito the... si Ma'am Malu? Sorry. Yes. Kinabahan ako bigla. Oy ka. Kaya lang baka magalit sa atin si Moises Hada. Ay, nako. Hi, So, hi, ganon. Di ba? Imbes na tayo, okay naman gumamit ng mga third-party shipping na nag-accommodate na like siguro, if I name it, like mga cargo boss or like yung mga import, ano talaga. Di ba? So, okay naman. But then again, of course, we need to know it by hand. Talagang like hand on hand. Paano siya doon hanggang sa, okay, ayoko na, ano ko na lang. Ganon namin siya ina-angle. Naniniwala ba kayo guys na there's a possibility na importation can be a turning point of your business? Can you type 1? If you agree with me, because Miss Malu actually has been telling me, Lloyd, ano ka ba? Kailangan mag-import ka na, kailangan matutunan mo na yan. Kasi ako talaga Alibaba lang ako. Diba? So, ganon. Tapos, change si Miss Malu ang aking mind. Ay, ganon pala yun. Madali lang pala. So, I just wanted to understand, Ellie. Can you tell us your story? Bakit ka napunta doon? Ano nangyari? Okay, take it away, Ellie. Okay, sige. Thank you. And hi sa mga, I think may mga importers na rin pala yata tayo dito or at least nag-ano na. No? So, can you guys type if you experience na mag-import? Nag-import na, yeah. Type 1 if you have imported na products from China and type 2 if not pa. Ayan, si RV meron nun na type 2, si Cheng Ben, si Ashley, okay, si Aaron as well has tried before. Okay. Let's do it. Alright. Okay, sige. So, I think siguro gusto ko rin ding sagutin yung tanong ni Coach Lloyd na ito ba dapat yung turning point ng business natin? Well, actually, I think this is the future of Filipino online business people. Hindi dahil parang ito lang yung uso. It's because we are up leveling. I think palaki na ng palaki ang online selling industry sa Philippines and maraming pumapasok because business is trend na in the Philippines. Parang business is the next trending. Para bang pag wala kang business,
parang medyo nahuhuli ka, something like that. Ganun eh, 'di ba? Parang uso na siya ngayon. And tayo bilang mga nauna na sa platform, what's our big thing? What's our next thing? Makikipag-compete ba tayo sa mga newcomers or i-take advantage natin yung knowledge natin sa business and then we'll go next level B2B, 'di ba? Business to business, 'di ba? Kumbaga kayo na yung mga junior namin, parang ganun. And then upgrading kasi ganoon naman 'di ba, Coach Lloyd, when it comes to business, our goal is to grow day by day, 'di ba? Kumbaga ganun kasi kapag hindi uunahan tayo ng mga so let's take advantage of the time na meron tayong ganitong platform na naturuan tayo, nag-grow tayo. So why not take the risk? Anyway, in the first place, nag-take na tayo ng risk to go in business. Okay. So sa importation, well, we're already doing importation. By the way, ako pala si Ellie and nasa hardware industry kami. So kaya sa amin ay napakahalaga nitong importation. Since sa hardware industry, dalawa lang naman 'yan. Ang industry ng hardware is either Chinese yung may-ari ng hardware or Pilipino siya pero ang supplier niya Chinese din. Chinese pa din. Oh, ganun. okay. So Interesting. that's our kumbaga hindi kami sa namimili eh. I think sa amin ang importation particularly from China should be our next step at least sa industry. Well, I think sa lahat ng industry ngayon sa Philippines ay marami sa atin nasa China nasa China. And I think hindi naman ako binayaran ng China, pero I think China is the best importer na pwede nating piliin. Although you have options, naalala ko si Sir John importing fragrance oil from Switzerland. So siguro depende, no? So eto na nga. So I think so we went to China from April 15 to 23. So 1 week kami doon. And I tell you, para sa akin sobrang ikli ng 1 week. Sobra. Because Alam, Miss Malu, may clip pa pala. Kaya nga parang gusto kong palitan ng 5 days, 4 nights. Well, actually, kumbaga, because it's pagdating mo doon, it's more than just meeting suppliers. Actually, baka nakalimutan ko, Sir Ellie, every time na pupunta ako sa China, 10 days or less, laging kulang yon. Ang dami kong nakakalimutan gawin. Alam mo yun. Bukod pa sana yung namamasyal ka pa, di ba? Ayan, Canton Tower. Yeah. Yeah. So, sa amin talaga, medyo nabitin kami kasi nga since first time namin ewan ko yung kasama kong first time niya rin mag-Canton Fair. Pero ako, at least sa Guangzhou ay first time ko, but it's not the first fair na napuntahan ko. So, gusto ko rin makapunta sa iba't ibang lugar doon. So, anyway, so yun na nga. So, paano kami napunta ron? Since kakapasok ko lang din ng hardware industry, particularly ang China ay napaka-importante sa amin. I think para sa Philippines ay importante na din. Bukod sa, kasi anyway, naturo na naman no, kung bakit kailangan natin mag-import. Now, I think siguro para sa akin, bakit yung Canton Fair and bakit Canton Fair? To answer that, it's because it's China and it's the Chinese people. So, ano yung bakit ganon? Una, nag-prepare ako ng kahit konti. Una, bakit sa Canton Fair? It's because it's China and it's the Chinese people. Because the Chinese people are more familiar sa atin or familiar siya sa production sa people at sa trending sa Pilipinas. Particularly siguro sa mata na nasa hardware industry. Tulad nga ng sinabi ko sa inyo, ang hardware sa Pilipinas, it's either may-ari ay Chinese or ang supplier ang Chinese. So karamihan dyan sa China lahat kinukuha yan. Kumbaga sila yung mas sanay dito, alam nila kung paano ginagawa at alam nila kung ano yung kailangan ng mga Pilipino when it comes to Philippine construction. Pangalawa, it's because it's the Chinese people. Ewan ko sa history naman ng Philippines, Chinese we're friends talaga with Chinese. Ewan ko, I don't know with your stand about sa mga karagatan natin. Huwag natin pag-usapan yun, okay? So, pero we're friends naman, we're friends. Yeah, I mean for hundreds of years, trading partner na talaga tayo ng China. Exactly. Diba? Never naman nila tayong sinakop noon pa. And talagang they look at us as partners. Hindi ito yung dahil Pinoy ka, ganon, walang discrimination. Yeah. Hindi mo mararamdaman na they will treat you as like talagang business partner. Actually, pagdating mo doon, you will feel more like a businessman talaga. They will treat you as a businessman.
Alright. Bukod so kung paano kanila sasalubungin, and then kapag dating mo rin sa booth nila, Hindi, ay Pinoy yan. Wa pera, ganon. Ay, hindi. no, Walang ganun. no, Okay. kahit talaga anong suot mo diyan, kahit anong outfit mo, they will treat you the same Voices as talaga. as if like you've been partnering with us for a long time na. They will offer you Okay. wine, your choice of drink. Oh! Talagang iba rin yung mga gimmick nila doon, pero hindi mo mararamdaman na para bang Filipino businessman lang. Hindi eh. Yeah. They will know, they treat you as partner talaga, and no Okay. discrimination. At saka pang isa pa dito, amazingly, surprisingly, yung mga Chinese, alam nilang trend sa Pilipinas. They know what's the popular product in the Philippines. How? I mean, Ayun how'd you nga, know? How'd you know they know? I mean, they know Shopee, they know Lazada, they know TikTok. Because okay. ito pa pala, kaya kailangan nating mag-import na. Kasi kung hindi natin i-take advantage ng market sa Philippines, pumapasok na ang mga Chinese sa Lazada at sa Shopee. Oo, So, totoo yan. Di ba Alam mo, ba? Ellie, baka makalimutan ko sige kasi po. sa same line of thinking tayo. Actually, nakakalimutan ko tong sabihin kung ba't ako nag-start din na mag-import. Kasi before, yun reseller ako. So, sinabihan ko yung mga supplier ko na, why are you joining Lazada, Shopee? Okay, kasi kayo yung yung reseller na yung mga Pilipino bakit kayo pumasok sa platform na yun? Tapos ito pa yung masakit, ang baba nilang magbenta. For example, they're giving it sa reseller ng 100 pesos. Sa Lazada, Shopee, sa Shopee sila Shopee, 90 pesos. Ang sabi nila sa akin, wala silang magagawa, ang mahal ng pwesto, kailangan na. Naintindihan ko. Pero yung presyo, hindi makatarungan, di ba? Tapos, nung nag-start ako mag-China, dati alam nyo, bago mag-pandemic, nagsusuot ako ng face mask. Hindi pa uso ang face mask, no? Nagsusuot na ako kasi maraming magagandang face mask ng time na yon before pandemic. Nagsusuot ako kasi baka makasalubong ko sila. At nakakasalubong ko yung mga supplier ko sa China, sa wholesale market. Pero, eto, ngayon, hindi na. Wala akong pakialam, makita nila ako doon. So, ibig sabihin, gusto kong parating sa kanila na kung kaya nyo, kaya rin namin. Yes. Kasi, di ba, kung pumasok sila sa retail platform, papasok din tayo sa importation. Ayun yung nakakalimutan ko sabihin. Thank you, Eddie. Okay. Yes, no, yung minsan akala mo kausap mo sa Shopee nagtatagalog. Tapos nang in-order mo na, your order is being sorted in China. Parang di ba? Parang magugulat ka bigla. Ba't sa China? So, ganun sila. And ewan ko, mai-share ko lang din sa inyo, even hindi sa online, even sa mga physical store nila, they don't go on mall na. They do hardware and retail at the same time on one place. Like for example, Yero, o kaya mga bintana, pupunta ka sa hardware nila, pagdating mo ron, magugulat ka na lang, may office sila where you can order bintana na. Parang ganun, mga sliding doors. Hindi na sila nagpapapwesto sa mga mall, pupunta sila sa Chinatown para magtayo ng hiwalay na business tapos hiwalay. Doon pa lang, hardware pa lang nila, mag-allot sila ng enough space so that people can go. So you're just like, you're buying your products directly from hardware. So hindi na sila magbabayad pa ng commercial space pa sa ibang lugar. So you go directly from them. Mas mura. Nga lang, 'di ba, sabi ni Miss Malu din, kawawa naman yung mga nagre-resell. So what's the next choice? Then let's go to China and import products. Yes, exactly. Para sa bayan na lang, 'di ba? Parang sa bayan. Tama. Yan. Let them realize din na may mali silang ginawa doon. Yan. Or maybe it's business. 'Di ba? Because they can do it. Parang gana. I think that's siguro ito yung tinuro sa akin ng actually ganyan din yung naisip ko eh. Bakit ganun tong mga Chinese? Di ba parang ang great? Sabi ng mentor ko, kasi kaya nilang gawin. If you're underplaced, gagawin mo din 'yan. You need to take advantage. I mean, 'di ba? Siguro, di ba? Ewan ko. Siguro, since tayo kasi parang we want to do business at some point with the heart, di ba? For our, pero sabi kasi nila, because if you will not do that, other people will do that. Ganun naman daw. Kasi, yes, di ba? Anyway, you're still, profiting, di ba? Parang kumikita ka pa din naman. So, kumbaga ganon. So, we can feel differently, no? Pero siguro I think that will be an encouraging. Ako, para sa akin, naging encouraging siya sa akin kasi because they can do it.
if I am on that place, gagawin ko din yun. No? Yeah, I at mean, saka Sir Eddie, alam mo, pero don't burn bridges. Ito yung yeah. masasabi ko sa inyo. Kasi baka mawalan ka ng stock, sa kanila ka rin tatakbo. Yun. And friendly naman sila in Oh, fairness. yeah. Pero ano yan, Ellie? For example, meron kayong official supplier talaga sa China, tapos naghahanap pa kayo ng iba na same Yeah. item? We started from Alibaba din. Okay. And katulad din ng iba, isa sa mga struggle at challenge namin sa Alibaba ay kung legit ba to. Although, 'di ba? Kumbaga may mga badges diyan sa Alibaba, 'di ba? Yung mga tawag dito. So, sa legit experience ba? mo, legit naman. That's why hindi namin doon tinapos yung transaction. That's why we went to China. Kasi diba, yan. tatayakan ng malaki. I'm not sure kung baga kasi at least on our part kasi ang hardware kasi malaking industry. So hindi kami basta pwedeng alam mo yun, tataya lang ng kasi pag nag-import ka, might as well lakihan mo na. Pero syempre bilang 'di ba hindi naman ganoon kadali yung pera. So gusto natin as much as possible. At least legit nga. Although nakakausap na namin sila voice call, pero of course for peace of mind, 'di ba? Pumunta na rin kami ng China at first day to second day, una namin ginawa, minute namin yung mga kilala na namin. So kinonfirm namin. Nag-post ako ng picture noon. So yung mga tao sa likod ng Alibaba, nakita na namin sila. So I get to meet them. Kilala, alam mo yan, parang iba nga yung iba yung welcoming nila kapag na-meet ka nila from Alibaba. Parang gano'n na magkakilala na kasi kumbaga client ka na nila talaga. So ayun, nakita namin yung yung ease of doing business talaga kapag nakita mo na sila. Siguro gano'n na rin. Kumbaga siguro dahil conservative kami, investors kami, kaya medyo naninigurado din kami. So ayun nga, nag-start Hindi ka naman nahihirapan makapag-communicate sa kanila. I think kung meron mang challenge sa Guangzhou ayun, they really don't speak English. Very little English talaga. At I would suggest kung pupunta na kayo ron, mag-install na kayo ng Google Translate. At pangalawa, siguro kung by the way, this I think October, yung autumn season Canton Fair. So twice a year yan nangyayari. Isang spring and autumn. So pagdating doon, so I would suggest na kayo ng mga translator. Pangalawa, wala akong Facebook doon. Walang Facebook, YouTube, Instagram, ban sila lahat sa China. The only way ay bibili ka ng VPN na mabibili mo for 30 yuan, 250 for I think 1 month na rin 'yon. So medyo challenging lang yung mga ganung So so yun na nga, nag-book na kami ng flight and then we went to Canton Fair. And isa pa sa mga bagay din na I think i-consider natin kaya bakit China? Kung bakit China, it's because sila rin naman kasi yung pinakamalapit, geologically practical. 'Di ba? Actually yung product ko, kung hindi niya pa naman nasa roping business ako. Lubid. Nasa lubid business ako. So, marami kaming pwedeng pag-supplyan, particularly India. Okay. India at ano pa ba? Somewhere malapit sa Guam. Meron kasi medyo na siya US na kasi yan yung mga Guam. I mean, you're exporting products to those. Importing. Marami kaming option. Okay. Pero bakit kami mas pinili yung China? Yun nga, una sa lahat, kilala na nila tayo, tsaka malapit. At pinaka best thing sa lahat. Okay, bakit China? It's because mura. No? They're very cheap. Ellie, with your experience with Alibaba compared to like going straight to direct factories, like there's a price difference. I mean, how was your experience? Actually, price difference Chinese yan negotiable yan. Nagbabago talaga siya. Lalo na fluctuating, tapos pumipitik ang dollar. Hindi matatapos yan. Halos everyday kami nag-uusap ng supplier namin. Talaga? So, kailangan talaga may point of may point of talagang babagsakan yung parehong dalawa, magkikita. And etong mga Chinese people, hindi sila nang re-reject. Kahit 1 week tayo magtawaran, hindi ka nila pagsasawaan. Okay. Kakamustahin ka nila. How are you? How is the sales going? Ganun talaga sila. And I think relationship din talaga sila. Totoo. And I'm not sure kung gumagamit sila ng mga robot sa, di ba may pinag-aral natin na nakaraan, pero they seem to be personal talaga. Kakamustahin ka nila. They will even add you on WeChat,
follow you on Instagram. Ganun, talagang ano, kumbaga, mararamdaman mo yun na, ako nga dumating ako sa point na, sila na lang kayang gawin namin supplier. Parang ganun. Kumbaga dahil ang kulit lang nila, parang ganun. Pero hindi mo mararamdaman na makulit. Parang ganun. Parang alam mo lang talaga na sincere sila sa business na gusto nilang gawin. Okay. Ang dali-dali pa ng business sa China. Pangalawa, kasi tawag dito, yung government nila super supportive ang export and importing industry ng China. Actually, ang Canton Fair ay government initiated. Ano siya, sangay siya ng gobyerno. Meron silang government for sangay ng branch for import and exporting affair, parang branch of China. So para sa kanila, dito napapasok siguro yung ano natin, parang some challenges natin. Sa China, wala kang magiging problema magpasok at maglabas ng product. Kailan China? Yes, kailan yung product mo hanggang Free port trade ng Manila, wala kang magiging problema. And I think itong maganda, ipanalangin natin sa Pilipinas, nagkakaroon lang ng problema kapag dating ng customs. And then that's where I think Ma'am Malu will say a lot of things about that. Pwede lang tayong turuan. Pero free trade ng China, pati Hong Kong. So wala kang problema paglabas doon. Kahit na ano pa yung dala mo. Kaya lang, syempre, ano tayo dito sa Pilipinas. Sa Philippines yan. So I think ayun yung parang magiging pwede nating pwede pa nating pagkwentuhan kasi hindi ko siya nagawa ng dahil I think mas mas mapag-uusapan natin kapag pinagkwentuhan na lang natin. I think brainstorming tayo mamaya. No? How about your shipping and logistics, Ellie? I mean, you guys are may forwarder din kayo, like. Okay, so when it comes to sa ngayon kasi gawa na kasi yung product namin eh. So normally kasi ang namin, ang importation namin ay middleman namin yung supplier namin. So yung importing middleman nyo yung supplier nyo. Paano ba to? Yung supplier pala namin yung nag-i-import. Okay? Pero kami yung nagsasabi sa supplier namin kung ano yung kailangan namin product. So parang kami, pero parang pinaka-agent namin yung supplier namin. Agent siya. Parang gano'n. At the same time kasi supplier din namin siya. 5%? Gano'n. Bawal daw i-discuss yung gano'n. Hindi, kasi yan ang usual rate. Yan ang usual rate. So, gano'n. So, but isa sa mga goal kasi namin ngayon ay wala na kaming pagdaanan na iba na So, ngayon, unang kinonsider namin na yung mga third party. Yung mga third party, KPC, Cargo Boss. KPC actually classmate ko sa Araneta yung may-ari niyan, si Shoben. KPC? Yeah, kilala niyo siguro yun. KPC, yung Sino may-ari? Taga dito lang sa atin? Taga BB siya pero diyan ka-classmate ko siya sa LaSalle Araneta. Okay. Diyan siya graduate. Yon tapos Cargo Boss, tinesing boxed up na naka-transact na rin namin sila. It depends sa product na i-import mo talaga. Actually, China will offer you the same thing. So pag nagpunta ka ng Canton Fair, para kasi siyang MOA, ay feeling ko yun yung pinagayahin. Para siyang MOA na 4 na building na punong-puno ng buong industry. So bali nahati siya sa 3 week. Okay, so Kevin Cruz, yung asawa ni yan. Yan. So sabi dito. So what you call this? So yung Canton Fair, hati siya sa ibang building. Tapos may mga tulay doon, may mga bridges doon going to the other building. At normally doon sa mga bridges, doon mo makikita lahat ng shipping company from China. Kasi kapag nag-import ka from China, tatanungin ka nila, do you have your own local supplier or you want us to provide one for you? Ganon. Anong mas better? Sa totoo lang, China. They better. They offer the I think. Can you confirm that, Ms. Malu? Ay, oo nga pala. Depende pa rin. China daw. Yari tayo. Mahal ko ang Pilipinas mga kaibigan. Pero kasi 'di ba, parang saan pa tayo kukuha, 'di ba? So ano ba? Pero ano pa rin 'to? Na-try mo na sir direct, walang middleman. Actually KPC will serve as your middleman. Okay. KPC backs up. I'm not sure
ano daw. Ayan. So, nakita namin, so based at least sa product namin ha, like for example ako, nylon rope. Sa shipping kasi, ang basis ng rate nila is CBM, yung bigat at yung space na makuha mo. Kaya hindi naging applicable sa amin si third party dahil ayan, dahil yung product namin ay sobrang mura, kaso nga lang mabigat, pangalawa spacious. Ay, oo. So kami, ang challenge namin ngayon is tumingin, although hindi lang kasi siguro mas magaling lang sa marketing si KPC Cargo Boss, sila lang, pero ang napakaraming local forwarder player sa Pilipinas. We just need to parang to look for them. Sometimes yung iba ire-refer na lang, ire-recommend na lang. Pero yun nga, kung sa kanila naman, kung kay KPC, medyo natalo kami ron kasi sobrang mura ng product namin. Halos magpapantay yung price ng shipment namin tsaka nung kuha namin sa product. Ganon. So, meron ba ako? Depende kasi, una, ano ba munang product mo? Like for example, KPC boxed up, yung Cargo Boss, sobrang sulit nila kapag ang product mo ay mahal in the sense na mahal mo mabebenta rito sa Pilipinas, pero magaang at maliit. Like cellphone, headset, charger. Pag maliit. Kaya, di ba po? Yung mga earphone, di ba? Ang dami natin nakikita. Kasi bakit? Sa isang CBM, sulit ka na doon. Sa isang CBM, pagpalagay mo ng ilang cellphone ang pwede mong makuha. More likely, 5,000? Yeah. Yeah, 5,000. Yeah, 5,000. Magkano mo siya mabebenta rito sa Pilipinas? Tapos, ang magiging shipment mo, siguro 1 CBM, KPC ang pinakamahal, 10,000 lang yun. Tapos makakuha ka pa ng discount, pag 9,000 mo siya nakuha. So sulit pa rin, di ba? Kahit isang CBM lang, meron kang more than I think almost 1,000 to 2,000 products. So depende talaga siya. So sa amin naman, sa industry naman namin, like for example sa ay medyo hindi kami practical kapag lalaban kami with the third party, kunwari sila Cargo Boss, kasi sobrang talo kami doon. So ang lagay namin ngayon, ang goal namin ngayon is mag-port to port. Ayan, ayaw nila Port to port. Kasi ayun lang naman kapag hindi mo ginamit kapag hindi mo ginamit si KPC, ang port to port ang babagsakan mo, kasi ang mangyayari lang kay KPC ay sila lang, pinaka-importanting galaw ni KPC ay yung customs. Kasi sila yung may papel at sila yung may kakilala na sa loob ng customs. Kasi mind you, 'di ba siguro pagpalagay natin yung 20-foot container kasi sa transaction namin, 20-foot container, kapag gumamit ka ng third party, sa amin at least, gagastos kami ng 250 to 300,000 shipment. Okay. Pero pag nag-port to port kami, isipin mo from China to Manila port, $500 lang, 30 to 50,000. Huh? Diba? So, ganun lang yun. Saan ka gagastos ng malaki? Sa custom sa Philippines. Yun. So, basta sila, kamusta yung custom? Naku, ayoko na lang mag-talk talaga. Kailangan nating basta, recorded to mga kaibigan. Recorded Yeah. So, I think naman, siguro may mga kailangan lang sigurong bayaran talaga. Hindi natin alam, siguro maybe hindi tayo educated enough with regards to that. Pero may mga pricing sila na medyo makate na sa bulsa. Pero I mean, when your products are here na, may babayaran ka pa on top of the shipping? Kunwari sige. Oo. Okay, I see. So kung magpa-forwarder ka, sila na bahala doon sa duties and taxes. So Yeah. kapag naka-container ka, yung papel mo ang gagamitin nila. So yun ang hassle doon. Yun yung tedious doon. Pag naka-container. So, Alright. yun. So, kaya nga, si China, sobrang dali niya. 30 to 50,000 yung product mo nasa Pilipinas na. 20-foot container na yun, ha? O, Okay. kunwari, kung talagang mas marami pa doon, mas mahal or mas mura. And doon ka lang talaga gagastos pagdating mo ng port.
At kailangan, as per ano din, si Sir John, pareho din nung nasabi sa amin, naalala si Sir John yung nakaraan, importante na magaling yung mga agent and brokers. Kasi isa sa mga mahalaga dyan kapag dumating na support, kailangan mailabas mo agad. Dahil custom is charging you for storage fee. So pag nandun na sa Pilipinas, kung gano'n nakatagal na hold yung product mo doon, per day kasi singilin doon. So, Okay. depende sa kung gaano kalaki yun. Oo, So, kayo mahalaga. matakot ha. So, Oo. gagawin natin tayo niya ng mas malo once we, especially dun sa mga mag-a-avail ng package. All the way hanggang sa makaparating na kayo dito, maintindihin nyo na, kaya nyo na on your own. Yeah, pero Pero kasi ano pa? pag mag-start naman, CBM is fine. Okay Yeah. lang yun. Bababa lang yun. Kinumpute mo sa unit mo. For example, sabi niya, 5,000. So, magkano lang yan? Nasa 20 pesos lang yung patong mo ng shipping cost mo. Diba ang mura? Tama. Disclaimer pala ha, baka kasi yung binabig ko kasi naka-base to sa product kasi namin. So Yeah. malaki kasi yung yung mga alam mo yan, hardware kasi malaki pero kung ang product natin ay yung mga maliliit, Generator. Di ba? Yung mga ganun lang. Super mura. Kaya nga sabi ko sa industry namin at least, medyo hindi kami patok kay third party. So we need to find another way. Pero kung talagang yung mga maliliit na item na binebenta like cellphone, gadgets, devices, sobrang sulit mag-import. Tapos papatungan mo ng konti lang, lalaban ka pa rin talaga sa importation will give you at least, kung di ako nagkakamali at least sa computation namin, kaya mo mag-mark up from 80 to 200% yung product mo. Wow! Kaya ang totoo yun, I mean, walang keme doon ha. Like for example na lang, isa sa mga na-foresee namin na line is e-bike. Pagdating namin ng e-bike, ang e-bike, ang pinakasimpleng e-bike dito sa Pilipinas, iaano mo pa siya, ano tawag doon yung hinuhulugan? Pa-finance mo pa siya. Installment. Ang tawag doon, basta mga home credit, di ba? Okay. Finance, China Bank, parang ganun. Most likely, babayaran mo siya ng 60,000 to 70,000. Pumunta kami ng China, ang price per unit, 15,000 to 20,000 lang siya. Wow! Kaya alam mo yun, di ba yung perception natin na ang mga Chinese, piso-piso magpatong? Hindi, hindi totoo yun. Ang laki ng room nila. Grabe! Kaya message kasi, yung di ba kanina sinabi ko na pesos lang nila binibigay versus sa reseller na 100 pesos kasi malaki pa yung room nila doon. Kaya pabalik tayo doon sa may tinuturo ni Dono nakaraan na kailangan pinapresyohan kasama talaga yung customer acquisition sa presyo natin. Kung sa ganyan, kung mag-import tayo, ang laki ng leeway natin para mas gumanda yung presyo pala natin. Ngayon, with your experience, Ellie, ibig sabihin, your prices compared sa Divisoria, Quiapo, ganyan, may laban. Mahal pa nga yung Divisoria eh. Yeah. Oh my gosh. Mahal pa yung tinda nila sa Divisoria. Wow. Kaya nga kapag importer ka, ang niche ng marketing mo, pagpalagay mo ng sige, mas maganda yung headset nila pero kami yung pinakamura. Sa'yo pa rin talaga papasok. Kasi like for example dito, meron akong kakilalang kaibigan ko na nag-i-import ng earphone. Earphone na lang Yung earphone na yun, pag nakita mo yun sa mall, mabibili mo yun ng 200 to 250. Pero pag kunwari, kaibigan ko, yeah, sige. Ay, sorry. Baka, hindi, sige, wag na. Baka, wag. Sorry. Hindi ko na sabihin. Nag-name drop ng pero, sabihin mo lang isang item, yan, ganyan. Isang item. Basta mura. Basta mura yan. Ayun na lang. Wala namang ayun na lang. Meron ba nagtitinda ng tsinelas dito? Wala yata. Okay, let's go. Pasok tayo ng tsinelas. Like, at least may sample lang tayo. Meron ba? Sa tsinelas. Tsinelas, sige, let's go. Let's have it. Excited Sir Dexter kasi electronics item yun. Yung mga Crocs, mabibili mo siya sa Pilipinas. Di ba lalo na uso ang marketing ng Crocs ngayon, 300 to 500. Ang Crocs doon, 50 to 70 pesos. Oh my. Pag isa mo lang binili wala pa yun yung pero papasok siya ng 10 to 20 pesos kapag maramihan mo siyang binili. So meron silang MOQ doon, 'di ba? Minimum order quantity. So at least bibili ka ng mga 2,000 to 5,000 tsinelas. Magkano pa rin 'yun? Tapos tutubuan mo tapos ilalagay mo ng mall,
Oh, yun. Of course, China product. Yeah, class A yan. Class A. Pwede. Pero may mga damit pambata kaya mura din. May mabibili ba na wholesale sa China? Yes. Actually, Doon, sa China, sa yung Guangzhou. ukay-ukay doon, hindi ka bihira ka makakita ng nagbebenta ng, kahit mukhang ukay-ukay sila, bihira sila magbenta ng 1 lang. Kapag nagtanong ka, magkano dito, ang tatanong agad nila, wholesale or retail. So, kasi, ang actually, sa Guangzhou, konti ng Pilipino, alam ni Ma'am Malu yan, ang konti ng Pilipino, ang pinakamaraming ng ukay-ukay sa China, yung mga Nigerian. Nigerian? Yeah. Nigerian, Yeah, ang daming black talaga doon. Na Sabihin ko sana. Buti na din ko nasabi. Ayan. May tela din doon? May mga tela din na mura doon, Miss Malu? Sa Guangzhou, ang fabric. Nandun garments. garments. Kasi nung pumunta ako sa ibang city, ang mahal. Kasi pala, nanggagaling sa Guangzhou. Oh, okay. Talagang importing capital talaga. Ukay-ukay capital of So, ayun nga. Sobrang laki ng magiging advantage natin ng laban natin sa competition sa Philippines once na nag-i-import na tayo. It doesn't really need naman siguro na malakihan agad. You can try at least 'di ba, parang makisabay sa mga kilala ninyo. 2 boxes of products. Yeah, wag sila magparating na marami kasi you have to test the waters. Yeah. So, ika nga, di ba? Kasi matutulog yung pera. So, kapag talagang nag-boom yung item, doon ka mag-order na. Kasi mabilis na order. Isipin mo 3 weeks lang or kung kaya mong airship, pwede naman. Pero, yun, baka matulog ang pera, masayang. Kapag gumalaw na yung item mo, yun, order ka na. Ganon. Like for example ako meron na akong local supplier na Chinese din dito sa Philippines. Okay naman, goods naman din talaga. Pero yun nga yung sinabi ni Mamalu, bago kami mag-import, we tested the waters. Alin dito yung alin yung dito yung pinakamahal, ay pinakamabenta, kasi at least bago kami mag-import. Kasi nga mahirap nga naman talaga patulugin yung pera lalo kapag nag-import ka. At least kahit papaano, lalabanan mo ng medyo malaki talaga yan. So, at least give it a month or 2. Tignan natin yung flow ng natin. Mga ilang piraso in-order niyo yung una nag-import kay Ellie? Do you remember? 20-foot container. Ay, hindi. Ano pa lang yun? I mean, yung unang-una nyo na nagsa-start pa lang kayo. Can you remember? Like, okay, sige. Hindi kasi yung akin mismo, kasi yung importing namin, 'di ba may mentor ako. So sa kanya ako nakatingin ngayon ng yung paano ng process. Normally lang, mga nasa 15 to 20 CBM. Ang ginagawa lang kasi namin, nakikisabay kami sa ibang company. So one way of rin yung para makamura. Ganon. I think ganon din yung ginagawa ng ibang third party. Yung mga small orders, pinagsasama-sama nila. Consolidator. Ganon. Pero kasi ang isa sa mga sa goal namin ngayon is kukuha na kami nung sa amin talaga. At kaya minsan ayun yung medyo mas ngayon, medyo mas ma-process. Pero I think yung mga process na paghihirapan natin sa una, isang beses lang yun eh. Sunod-sunod yan, napakadali na lang yan. Kasi lang naman license to import, DTI, BIR siguro okay na yan. Tapos connection. Eli, bulong mo nga. Paano nyo ginagawa yun sa invoice sa BIR? Secret din? Sa BIR, paano? Secret din? May kausap kasi kami. Let's just say we know someone who knows someone. Matututunan nyo na lang yung usapahan. Tama. So yan. Marunong mag-resibo yan, bakit nakapag-negosyo din? Kasi hindi naman, pwede naman natin pag-usap kaso kumbaga maproseso kung pinag-usapan natin, alam mo 'yun. May tanong dito, sabi niya, sir, paano po ang importation license? Do we need to? Yes. Kaya for now, kailangan natin ng third party. Kasi sila yung may license to import. Okay. Yeah, I think Miss Malu can yun. Pero kasi hindi ko sinasuggest ko sila mag-container muna sila eh. So, consolidator, fine. It's very fine. Wala kang problema. Ihintay mo na lang ang item mo, babayaran mo pagdating dito. That's it. Ayun, kaya yun yung ease of importation ngayon. Sorry kasi kumbaga sa akin, kumbaga sa perspective na kunwari yung product nga namin.
So, kailangan talaga kasi namin sulitin yung importation. So, as much as Yeah. as many as we can, gusto naming ipadala ng pinakamarami as possible. So, ngayon kasi parang hindi na, parang talo na kami kung makikisabay lang kami. So naggo-goal kami magkaroon ng license to import. At the same time, yung iba pang konting hinihingi ng ng DTI and custom. So may nagsasabi that it will take almost months daw or more than a month to process that. Pero ano ba naman kung lifetime mo na siyang magagamit, 'di ba? So at pangalawa, May tanong dito, Ellie and Miss Malu, based on your experience sa importation, ano daw yung top 3 niche na pwedeng simulan? May mabibigay ba Ah, kayo ang mga niche nyo? well, ang pinaka-top na produkto sa China ay metal. Ayun lang alam ko. Anything na bakal, yun ang top talaga. Pero Ah? syempre, yeah, yan ang top item na ini-import and export. So, kung itatanong niya yung niche, I think mag-start kung ano yung gusto mong ibenta eh. 'Di ba? Kasi Oo. for example, merong nagtatanong sa na customer, kayang-kaya mo siyang sagutin kasi for example, ginagamit mo siya or hobby mo 'yon or something like that. Miss Malu and Ellie, for example, nandun kami sa Canton Fair. Tapos tamad kami maghanap ng produkto, may supplier. Can we ask them, what's your best-selling item here? Parang ganun. And Yes, they oo, can, sasagutin nila 'yan. oh. Kasi through that, mas alam nila kung ano yung pinakamabenta kasi nila eh. Di ba? Yeah. at Oo. ang ano pa dito, tatanungin nila, from which country are you? Philippines. Oh, in the Philippines, this is the most popular. Mas alam nila kung ano yung mabenta sa Pilipinas kaysa kung ano yung alam Grabe natin. Fairness. Depende kasi sa country. Depende sa Yeah. Kaya ang una nilang tanong sa'yo, saan ka bansa? So, Miss yun. Malu, sabi dito ni Coheed, pwede din daw yung mga machine pang mixer ng coffee, may ganun dan? Meron, Yeah. oo. Pero pwede ka bumili sa dalawa kung yung machine malalaki kasi 'yun, 'di ba? Oo. Meron naman, Oh. actually may nakita kami doon na meron bang nagka-coffee shop dito? Ay, sasabihin ko ba yung Alam mo, maganda advantage pag nag-a-attend ka ng mga fair, nakikita mo yung bagong lalabas. That's Yung mga one more bagong, thing. oo. Yung pa, no? Oo. At saka baka Ganda. makalimutan ko, alam niyo pag pumupunta sa China, na-amaze talaga ako kasi pag tumitingin ako sa kanila, iba sila mag-market talaga. Like yung live selling, nakita ko sila talagang, ang galing. Alam mo yun? Tapos, natatawa ka, totoo yung mga nakikita natin sa TikTok, yung mga filter, totoo yun. Yung mga ganun. Tapos, Oo nga. ano pala, Nakausap ko nga sa Alibaba pagdating, ay, ikaw pala. ang tanda na nag-live, pero ay, ang ganda sa filter. Ang galing at least naintindihan na rin natin. Pero for example, Miss Malu and Ellie, we wanted exclusivity. Kasi parang, ang ganda pala ng products. Pwede rin yun sa kanila. Or may sobrang laki ng MOQ. Ano bang What do you mean exclusivity? exclusive? For example, nakita ka ng produkto, sobrang ganda. Tapos, nasa iyo na. Tapos, gusto mo ikaw lang nagbebenta. Pwede ba yun? I-trade, makipag-negotiate You ng do gano'n sa mga... rebrand. Oo. Itong Parang hirap na sa'yo lang talaga. Oo, mahirap, no? Yung Louis Vuitton nga, na-take-in nila eh. Sabagay, tama, Moises. Kasi yung mga kilala ko kasi, nagpapa-exclusive yung mga companies Ay, ano before. yun? Exclusive yung brand. For example, yung mga brand ng TV, papalitan lang nila ng brand. Pero ayun ang maganda sa mga Chinese. You don't know their company but you know their clients. Nasa first week namin, puro motorcycle, e-bikes, tapos magkakasamin kasi hardware din kasi siya eh. Yung makikita mo yung nila, yung pagkakapare-pareho. Teka lang, baka may nasa may nasa motorcycle Wala naman. Pero yun nga, makikita mo doon na hindi importante sa kanila yung makilala mo yung brand nila. Kasi ang niche talaga. Kasi magaling sa mga they know their niche eh. Alam nila kung saan sila magaling. Magaling sila sa manufacturing at being the cheapest. Ayun yung doon sila. Kasi mahina sila sa marketing in the sense na makikipag-usap. Kasi parang malaking barrier nila yung language talaga eh. Mukhang talaga hindi sila nag-focus sa ganung doon sila talaga tapos makikita mo yung mga model sila doon. Kaya hindi totoo yung
ito ewan kung baka na ano na rin sa inyo. Kaya hindi totoo yung China made pangit yung gawa. Hindi, no. Hindi. Makikita mo talaga how sufficient kung ano May iba yung product perception talaga nyo. nila. So, mula ngayon, ito na nga lang eh. Depende kasi sa budget. Uy, mind Kaya nga blown na. sinasabi nila, Mind blown kami ha, in fairness. Ibig sabihin, hindi pala pag China. yeah. Ano? Okay. Bawat At- sa budget mo, sila ng paraan. Kung 100 ang budget mo, gagawa. Depende sa budget mo. Oo. Depende sa quality. May sinabi Minsan- dito si Moises, na gusto kong sabi niya, same product brand mo lang, pero pag madami ka na mag-order, pwede ka na usually mag-request ng modifications sa item. Totoo. Para literal na iba ka sa competitors. Oh, Totoo. pwede na. Like for example, motor. Gusto mo ng bagong model ng motor, maglalabas ka ng sarili mo. Na ganun, pwede. Tapos pangalan mo. Bibigyan mo lang sila ng design. Okay. Ganun. Kunwari, Medyo gusto mo mababago pala yung ano natin. tatlo yung gulong, nasa taas yung Halimbawa, isa. sa formula ng halimbawa, sa box, patagdag ka ng certain ingredient. Pwede yun, yung mga ganong concept. Kasi siguro yung mga based materials. Like, ngayon, sa motor na nga lang nagkakaiba-iba lang sila sa flaring, yung kunwari sa design, pero yung chassis isa lang. Makikita mo, alam nila, kunwari, meron tong isa, hindi ko na lang babagitin yung price siguro. Meron tong isa, sabi ko, this is ganito this is kind of model ganyan-ganyan. Yeah. Rusi, right? Yes. Yeah, we are Rusi. Ganun, hindi mo alam, Sir Rusi na pala yung kausap mo. Tapos, pero iba yung pero kasi parang we are Rusi kasi sila yung gumawa nung kay Rusi. Mas makikita mo kahit sa mga, kaya yung mga, alam mo yung OEM na tinatawag. Yung OEM, parang sa kanila pala, yes, iba yung brand na ginagamit mo. Pero yung makina na ginagamit namin panggawa, pareho lang. Original. So, yun na, kunwari, yung machine na panggawa ng sapatos itong brand na to, ito rin yan eh. So, pareho lang. Sa Malu, mga shoes, mga bags, sa sobrang ganda ng presyo. Talaga. Yes, oo. Nandoon sa, na yun, city na yun. Parang nakaka-excite, ano? Ellie, eto hindi ko alam kung tama itong tatanong ko sa iyo. But it's more of like, yung mga gastos nyo nung pumunta kayo doon, 6 digits. Oo. Hindi. Nag-container 6 digits. Okay. So, hindi kami yung nagastos nila yung pumunta ka doon, ikaw, per head. Okay. Wag mo na sabihin yung amount, Parang hindi naman ako umabot ng 6 digits. Okay. Hindi naman. Hindi. Okay. Immediate, yan Actually, pwede ko pang tutuusin. Makaya ko pang mapamura pa sana yung gastos namin. It's just like, immediate yung late notice yung pagpunta namin doon. At kasi ganoon naman sa mga flight 'di ba? Mas matagal ka pang lilipad, mas mura. Kaya nga ito, to save you money, okay, sa October may Canton Fair. So you can book a flight right now. Parang ganoon. So pwede mo siya makuha ng mga less than 2,000 pesos. Hotel nyo, Ellie, saan? Malayo sa Canton Fair? Malayo sa Canton Fair kasi sobrang malalaking hotel na talaga. Ang nakapalibot sa kanila, Shangri-La, sa Canton Fair talaga. Mga malalaki na. Pero kasi napaka-sufficient ng transportation eh. So kahit malayo ka, you will get there on time nang hindi ka napapagod. And siguro dahil Canton Fair, yun, maraming tao yun for sure. Okay. So yun lang. Pero hindi na siya ganun ka big deal. Depende sa hotel din na kukunin mo. So ganun din naman kung gusto mo ng 5-star hotel, mas mahal talaga yun. Syempre, since nasa Canton Fair ka namang buong araw, maybe kunin mo na lang yung matutuluyan. Sis Miss Malu, pasaway. Sagot mo na daw yung... Ang sabi daw. Sagot mo na daw yung Shangri-La. Ang mahal. Hindi. Ang sinasabi ko, hindi kasi di ba nakita mo, kung doon ka nagstay, Sir Ellie, hindi maganda yung surroundings. Madilim, walang ganap sa paligid. So, doon ko sila dadalhin sa may ganap. Sa may ganap sa gabi. O kami kasi nasa San Juan Lee kami. Pero doon kasi, parang nandun yung mga authentic na, yung mga kainan. Pero feeling ko, Miss Malu, hindi sila pumunta doon sa may wholesale area na sinasabi mo. Hindi. Yung area hindi kayo nakapunta doon, Ellie, no? Anong hotel ba kayo, Sir Ellie? Sa, ano pangalan? Vienna? Vienna. Sa San Vienna Juan International.
Wala, malayo. Ayun. Siguro nagpunta kami ng mga ganap-ganap. Ano na, yeah, Shanhe? magte-train pumunta? sa Park Central, Central Park, mga ganon sa Canton Tower. Now that we are actually discussing this, yes or no, madali ba or madali bang mag-import talaga, Ellie? Importation madali lang. It's just Madali like lang, you're okay. ordering from online platform. Okay, Yun nga lang, so ito since this is talaga. So I think sa lahat ng mga nandito ngayon sa ating nako, lalo na pag di ka nyo pa na-try mag-import, ito na yung best way for you to realize na kailangan na talaga nating matutunan ito. Hindi nga sa yes, you can start with Alibaba, but then again, ang nire-recommend talaga namin is we have to be there. 'Di ba? Kasi nga, nakakapunta nga yung iba sa Boracay, kung saan-saan. 'Di ba? mas So, mahal what pa nga more? mag-Boracay minsan kaysa Ayun yung sinasabi ko sa friends ko. Gusto niyo Oo. pumunta ng Hong Kong, wala naman kayong mapapala. Alam niyo, sorry. Ganyan minsan yung nasa isip ko, na kumbaga, explore mo yung business na meron, Yeah. yung pwede mo mag-explore ka ng business. Parang ganun, punta ng Oh, nice. pero yun. Yung marami Mahal kang po ang Alibaba, totoo, Apple. No? So, I think yun lang. Tsaka Talagang, sa Alibaba siguro, mahirapan kang tumawad. oo. Mahirapan kang tumawad. Iba pa rin yung makausap pa sila off Alibaba. Although kasi si Alibaba, pag nagpasok ka ng ibang platform, i-filter ka niyan eh. I-filter ka niya, kunwari, nagsabi ka, let's talk in WeChat. Hindi niya isa-send yung message na yon. Kasi gusto nila yung transaction mo sa Alibaba, dun lang sa Alibaba talaga. Ganon. Like for example, tatanungin nila yung kahit Facebook account, WeChat, hindi isa-send, iba-block agad ni ni Alibaba yung na yun. Siguro to protect the customers din. Siguro ang pinaka assurance mo lang kay Alibaba is hindi isa-send ni Alibaba yung payments sa supplier mo hangga't di mo nare-receive. Parang COD. Pero hindi mo rin naman alam yung assurance kung makukuha mo ba kay Alibaba yung binayad mo. So wala naman ganun. So might as well, 'di ba? Kung kaya naman actually, hindi siya sa kung kaya. Mas sa totoo lang, kami Miss Malu, mas mahal pang magagastos mo sa Boracay kaysa mag-Guangzhou China. Totoo. I mean, kapag isang no? Kasi sa naman, sa Guangzhou naman, hindi mo naman kailangan ng hindi mo naman kailangan ng 5-star hotel. Kasi wala ka naman madalas sa hotel, 'di ba? Sagutin ko to si Sir Dexter. Thank you po Shangri-La. Pag sa ibang city tayo, mura-mura ang Shangri-La. Shangri-La ako sa ibang city, 4,000 lang. So pwede diyan. O ibang city, ayun, no? Ibang city. Tsaka when you book ahead of time naman siguro, mas maganda yung Diba? Kunwari, a month before, nakabook na, mas mura siguro. Alright. Sige, I think, we can wrap it up na. So, ayun. Guys, do you agree na super, valuable ng learnings na i-share sa atin ni Ellie and Miss Malu? Can you please type 1? To support them. Kasi, of course, we are really advocating for us to learn talaga, importation by hook or by crook, because this is the, talaga, ito na yung way for us to compete with talaga, alam niyo na, with Chinese with people or those na alam yung bagay na to, kasi hindi to sinishare ng iba eh. Diba, ang usually nila, mag-ano kami ng bahala maghanap ng produkto sa iyo doon, wala kantayin mo na yung produkto, pero hindi. I think it's more of like, kailangan makita talaga natin yung produkto natin, makausap natin yung supplier. Actually, si Ellie nakabisit pa mismo sa factory. Tama, Ellie? How was your experience? Particularly actually dalawa dapat. Yung Inco, hindi na namin napunta kasi sa Shanghai pa sila. Yung isa naman ay sa roping company nga. Din, makikita mo din. Tapos you will trust your product more sa pag nakita mo yung factory nyo, tapos makikita mo yung paano ginagawa. Confident ka na sa ganito pa matibay pa na talaga. Pinenta mo mas ka kaysa sa Kasi kaya yung kaya mag-attend sa Canton Fair, beforehand, i-message nyo na yung supplier nyo na, in case kumukuha kayo sa, i-message nyo na if you can see them sa Guangzhou. Pwede naman yung iba pumupunta doon. Ayun, kasi malalaman nyo rin kung ano sila, agent. Through that. And sometimes, sila pa mag-a-arrange ng ng business trip nyo. Or, yung pagpunta ninyo sa planta nila. Wow. Very accommodating sila sa planta. VIP ka pala doon, pag nandun ka?
businessman na businessman na Oo, talaga. no? Mm. Galing, nakaka-excite. Yeah. Di Oo. ba na ano ngayon na, ay, nako, parang iniisip ko pala na kaya na nating tapatan yung mga pera. Actually, ito pa Yeah. pala. So, kunwari, Mm. marami ka ng alam dito, di ba? Tapos makikita mo rin yung product ni ganito, yung product Oo. ng ganito, mas makikita mo ang mura lang pala talaga niyan. Tapos marirealize mo kung magkano nila binebenta sa Pilipinas. Di ba? Parang, oh my God, parang gusto ko rin to. Parang ganun. Kasi, Kasi, nga lang, siguro, oh, ginasusan yung marketing, pero ang mm, laki pa rin ng kinita nila. Talaga makikita mo na ang laki ng potential talaga. ah, Na kahit nga hindi mo tapatan yung mga big players dito, ang laki pa rin nakikitain mo. Kahit, exactly. It's just a matter of marketing, no? yeah. So dito nga papasok na kahit anong produkto ay pwedeng maging winning item basta marunong ka lang sa marketing. Tapos, kasi tayong mga Pinoy dito ngayon, nahihirapan tayo, for example, naganap tayo ng item sa Quiapo, sa Divisoria, sa Baclaran. Tapos, syempre, isipin mo yung competition, ay, ang munting nila ng ano, ng kikitain ko. Now, if we actually incorporate importation, wala na. Kaya kung kumita ng ganito, ma-market ko talaga to kahit anong produkto yan, di ba? Ganun na yung magiging konsepto natin ngayon, hindi na yung maliliit na tubuan. So, ganon. Ay, Dagdag ko lang, isa sa mga feeling kong pinaka-edge ng marketing dito sa Pilipinas is being the cheapest. okay. Na mangyayari kapag nag-i-import ka na. Like for example, cellphone, kahit anong item na lang, ganitong item, normally ganito yung amount niya na, tapos bigla mong mumurahan ng mga less than 20 to 50 pesos or 100 pesos. Kayang-kaya hanggang sa, alam mo, kaya actually ang idea nga ng importation, you can supply yung mga gusto mong competition. No? Baka sa'yo na sila kumuha ng supply. Ganun. Imagine, importation. Tapos, hindi kayo marunong sa platform. Shopee, Lazada, Facebook, TikTok, andito kami. Sa CLD, di ba? Para turuan kayo. At may push yung may position yung mga products na yan into like super, no? Pero, so for Ellie, Miss Malu, marami pa bang mga items doon na wala pa dito? Sobra. Yeah. Yeah, Meron pa? kaya nga sa Shopee, Lazada, alam niyo, kaya 'di ba, anything na tawag doon, kaya siguro hindi rin kaya nag-cross border ang Lazada dati sa Shopee kasi parating ng dito sa atin. Pero kapag tinignan mo ngayon ang platform na 'to, lahat nandodoon. Okay. Hmm. That's good. Doon mo rin makikita yung mga hindi pa nailalabas sa ibang bansa. Kasi normally, present sa Canton Fair, doon nila ipine-present yung mga lalabas pa lang in the coming 2 months, 3 months. So, mauuna ka talaga sa market. Oo. Alright. Okay, so ganito no, i-introduce ko na din no, why we are doing this on top of you educating people na about importation. So we are actually doing this, number one, because we are in a community called CLD Digitals na para sa lahat ng mga nandito na hindi pa member, no? So may mga ganitong klase tayong mga learning session na hiniheld para i-educate kayo on a certain topic. Importation is just one. There's a lot of things that we have to learn on top of you importing, di ba? So there's marketing, there's finances, operations. So different set of learning sessions. Actually, that's what we are offering in CLD. So we do hope na maging part po kayo ng CLD community po namin. The second one, of course, that's why we're doing this, is paano namin kayo may educate, paano mag-import, di ba, Miss Malu, kung hindi kayo pupunta ng China. Di ba? Kailangan yung pumunta ng China. Okay. So, katulad ni Ellie, there's a mentor na nagtuturo sa'yo kung paano importation, how it works, like how to negotiate and everything. Sa atin na nandito ngayon, of course, Miss Malu is here. She will going to mentor us with the step-by-step process from sourcing, negotiation, forwarding up until to your doorstep. Parang ganun siya. Like entire. Baka pag yumaman na kayo, makalimutan nyo na kami, 'di ba Miss Malu? Ganong level. Okay lang. So ganon. Imagine guys i-mentor kayo ni Miss Malu pag nandun na kayo. Hindi kayo as tourist lang na papasyal-pasyal picture dito, selfie doon, pumunta ng Luneta. Hindi. Literally, ituturo sa inyo yung fundamentals until you get, magkaroon kayo ng confidence. Ganon pala yun. Aha moments. Okay? So, sasama po ako lagi kay Mama Lu. Gala sa China. Ayan na, Miss Malu. Veronica. I'll be leaving sa katapusan. Sumama na. Good luck, Miss Malu, ha? More content. Yeah, kung natatagalan na kayo sa October, you can message me. Pwede akong Okay.
So we are actually offering this package for, tama ba? Magkano, Miss Melu? Tama ba? 70,000. 70,000 pesos, just 70. That's all in. You have like the visa processing, you have your hotel already, the back and forth air, diba? Tapos like the step-by-step process when you get there, tapos kung ano-ano pang pwedeng gawin. Okay? So ganun po siya. It's just 70,000 pesos. Panahon na para mag-ipon. So if you want to be on a reservation slot, you can message us in CLD Digitals so we can accommodate you. Guys, imagine 70,000 lang yan. And you'll have a turning point in your life na magkakaroon ka ng aha moment na ganun lang pala siya kadali. Sabi nga ni Elio, umpisa lang yan. Kapag natutunan nyo na isang beses, you will be unstoppable. Kailan po deadline if October po ang flight? The reservation, you can actually do it like, ito na, ngayon na, the reservation is just 5,000 pesos. And then, once naka-reserve na kayo, Approved. ipon, perhaps like July or August, we have to compile all the requirements na because Miss Malu has to, make process, pa-approve yung the visa ninyo and all. So technically si Miss Malu na lahat, tutulungan naman niya kayo in case for example may mga decline or what, may mga bibigay naman siyang tips sa atin kung paano mapaprocess yung visa. Okay? Kailan po yan, Coach? This is October, but we have to do reservation. 15 to 19, and then first phase, 15 to Yun, 19, 27. Next would be, the third one would be October 31 to November 4. Ayun na. 5 days tayo sa China, ganong level, okay? So, ganon ang ina-offer natin dito. Coach Kung Lloyd, ako may sa singit inyo, wag lang. na kayo mag-isip-isip pa. Kailangan nyo na pumunta sa China. So, Ellie, from 1 to 10, kailangan na ba talaga namin pumunta ng China? 11. 11! How can you guys Ito pa, imagine wait lang. Narinig ko for 70,000. Yes. Anong kailangan kita? Yeah, I know. Alam mo, Sobrang kaya ako nag-come up dito kasi meron akong mga pinaalis na mga friends ko, makakilala ko na ako ay nag-process, nag-assist ng visa, and ako nag-itinerary. Tapos, Itinerary, o nga, may cash itinerary pa. Oo, lahat. Ne. Ayun. Kasi yung Galing. iba marami talaga naghahanap na kung paano sila mag-guide pag-attend. Oo. Pagdating mo doon, parang kapag wala kang mentor or Ted! guide. Ay, Sir Eddie! O, sa ibang city, daling kita. Gusto mo? Yan, pwede, Ellie, Pwede. no? Teka, anong date na? So, sabi may tanong, May 31. may 31 alis ka, Miss Malu. Mag-live ka doon. Bakit bawal pala, no? Hindi pwede lang. At saka pwede kayo magpahanap sa akin ng item kasi isa yun sa sa kasama kong gagawin. So, para makita lang, kahit na hindi nyo bibilin, para ma-compare nyo lang. Nandoon ako sa small commodity. Let's go! Galing talaga ni Miss Malu, my gosh! So now, tapos i-chat papakita nyo ko lang sa po inyo sa kung paano CLD ako Digitals. makipag-communicate and then paano ako mag-negotiate. Galing Miss Malu talaga. Ay, nako. So, guys, we invite you na, for example, you have items na in mind, chat us lang para maipahanap natin kay Miss Malu. Yeah, sabi nga sa akin sa bahay, ginagawa ko daw Divisoria ang China. May mga supplier din tayo ng mga bikes doon, Miss Malu? Lahat. Bikes? Lahat na sa China. Lahat na, okay. Pero ano yan, Miss Malu, yung mga ganyan bike, hindi yan buo, di ba? Naka-ano pa yan siya? Yung iba, inassemble dito. Katulad nung mga e-trike, meron akong friend na binili niya lang doon, tapos inassemble. Oh, nakaka-excite. Mura nga lang 8,000 lang bili niya ng e-trike. Ay, e-bike. Ano tatawag doon? Miss Malu, for example, ngayon, wala pa kasi, di ba? May nahanap na kaming item. Gusto namin yung item na yan. Papahanap namin sa iyo doon. Tapos, kunyari nahanap mo na siya, okay naman kami sa presyo, pwede nang pa-orderin agad. Yeah, oo. Yun pala. Yes, basta may specs, picture. Kung gusto nyo padating, kung gusto nyo, yung talagang kailangan yung item, padala nyo sa akin sample. Kung maliit lang, huwag masyado malaki kasi alam nyo na, hindi ako nagdadala ng gamit pagpunta ako ng China kasi may gamit na ako sa China eh. May damit na ako doon. Miss Malu, masyado to si Moises. Natatawa ako kay Moises. Lahat meron, wag lang yung supplier ko. Di tayo dyan sure, Moises. So, ayun na guys ha. Again, if you guys are interested, chat us in CLD Digitals, no, so that we can accommodate you and serve you a slot. So, 10 lang po ang kaya namin ma-accommodate. So, it's up to you na kung ano. Minsan, may mga ilan na
may kapartner ka, may gusto ka pang kasama, that's 2, okay? That's 2 already. So, ganun po siya. Huwag na natin inis ang chance to. Let's learn importation the right way, on the right time, at nandoon sa China. Ellie, in behalf of our community, maraming salamat for sharing your thoughts and experience sa na maraming Pinoy ang siguradong may inspire sa story mo. Ikaw, Ellie, pupunta ka pa ng China? Most Yeah. likely, baka mas regularly na kami doon. Oh, yung Hindi, mga kasi, level ang Ellie ko Kasi gano'n ang kumbaga, yun ang edge mo kasi kapag nasa Canton Fair ka, you know what's coming. And nasa yung parang preview, ay nauna ka sa market. So, 'di ba? Parang ayun yung isa sa mga magandang siguro depende sa products, but I think being first is malaking advantage when it comes to marketing talaga. Ay, sir, coach, sagutin ko to. May documents pa ba needed sa immigration? Wala naman na upload. So, yun po, kailangan i-brief kayo na maayos para smooth lang tayo sa immigration. Yes. May na-upload, of course. Kaya pag hindi mo marunong sumagot, yun, kaya i-brief yun. Pero, kaya kapag nagpapa-reserve kayo, tinitignan ko na po yung profile nyo para maayos na natin yung kailangan yung i-ayusin ng mga documents. Okay. May discount po ba kung dalawa kami ng kapatid ko, ha? Sabi ni Amabel. Pag-usapan na lang natin yan, Amabel, ha? Pero supposedly, may mura na talaga yung 70K, Bel. Diba, Sir Eddie? Mura yan? Ay, ang hirap mag-asikaso ng visa, ang hirap mag-asikaso ng pangalawa, meron pang Canton Fair registration yan, di ba, Mama Lu? So, kapag online, free. Kapag nandoon tayo sa on-site, 300 RMB. 300 RMB. Oh, ang laking Saan bagay kayo? na. Sa hotel ba? Walang Meron, pero kami sa meron. na kami ron. Tapos, ang maganda pa niyan, yung buyer's badge mo, lifetime na sa'yo yan. Siguro may upgrade. Pinalitan na ba nila? Kasi 5 years dati. Sabi nila lifetime na daw yan eh. May bibigay na lang na pin, parang pin na nandun ka na. Sagutin lang natin yung tanong ni Bebs. Ano pong inclusion ng 70K? Bebs, eto yan. Kanig ka. Visa processing. Mahirap yan, matagal yan. Visa assistance. Coach. Visa assistance, sorry. Visa usually assistance. 3,000 ang charge doon ng mga agency. Yes. So free yan doon sa package. Airfare, back and forth. So pagdating mo din doon, may hotel ka na. Sa food, Miss Malu, meron na rin ba? Dinner, for dinner. Dinner, okay. So pero mura lang naman yan. May alam din yan sila, Miss Malu, na tusok-tusok lang doon. True, ang sarap ng dim sum doon. Alam mo yung isang bayad ko doon. Sarap. Oo, 'di ba? So, 'yan, 'di ba? Tapos bukod doon, the itinerary for Canton Fair depende sa niche mo kasi ako lang nag-package ito yung wholesale market. Yung pa. Yan pa nga pala may wholesale market pa si Miss Malu in. Wholesale market visit. Oo. She will tour you there. Like talagang bilihan ng mga mabababang talaga presyuhan. Bukod sa Canton Fair ha, magsusource ka ng items. Dinner, lutong malupet. Ay, naku. Ano daw? Lutong malupet daw, sabi ni Moises. Yeah. Oo. Ano pa ba? May dinner, may sa Canton Fair, itinerary. So, i-guide ka din yan ng step by step. City tour. City tour. Ha? City tour. Canton City Tower, tour. Baking Road. Yun. Yes. So, wala na. Hihiga ka na lang doon. Hihinga at maglalakad. Yun na lang yun. Ang lunch naman, kaya hindi ko siya sinama kasi mura lang naman. Tsaka most of the time, nasa fair tayo at napakaraming restaurant doon. Malaki din ang nila or canteen. As in, gagastos ka. May McDonald's din sa loob. So, gagastos ka lang naman siguro 300 to 500. May meal ka na. Parang di Pero, Ellie and Miss Malu, nakakapagod din. I mean, parang sobrang oo. Yun lang. Pero kasi, mararamdaman mo na lang siya, later in the day na eh. Pero, time mo ba, Sir Eddie? Yes, ano po? Pa nag-Canton Fair? Ay, first step, sa Canton Fair, opo. First time yan. First time nyo, hindi kayo mapapagod. Overwhelming yung experience. Okay. Pag nakahiga ka na, kunwari, nasa hotel ka na nakabalik, doon mo na, ay, sakit pala ng paa ko, parang gano'n. Tsaka ano pa kasi doon, may idagdag ko lang since magsi-city tour kayo. Canton Fair, pero the whole Guangzhou is like the whole Canton Fair. So ang makikita mo sa Canton Fair, top suppliers. But yung mga makikita mo sa daan na mga simpleng tindahan, lahat sila exportation ready. They can kahit yung mga madadaanan mo lang sa kasi mahal
ano sa Canton Fair siguro, kaya mga top company yun nandoon, top manufacturers. Pero lahat naman makikita mo nagtitinda ng e-bike, they're ready for exportation. So pwede ka magkaroon ng supply, makakuha ng supplier habang naglalakad ka lang sa street ng Canton ng Guangzhou. So you can consider that. Yeah, isa siyang malaking exportation venue talaga. Venue, no? Yan naman. So, yung talipapa nila, ibang level pala. Oo nga, sa atin talipapa dito, parang saway ka talaga, Apple. Okay, I think we're good to go. Now, again, my name is Coach Lloyd. I'm here with Ellie and Miss Malu to share you valuable insights and experience about importation. I hope may natutunan po kayo. Again, I'm inviting you to be part of our CLD community for you to experience this kind of learning session and get to know people. No, kasi I believe with the power of networking. No, parang akala mo nag-iisa ka lang. Minsan nga, pag mahina ang benta mo or kaya naman parang naguguluhan ka na sa direction sa business mo, makikonnect ka lang sa mga like-minded person, bigla ka na naman, ganun pala yun. Ganun ang gagawin ko, ganun. Minsan kailangan mo lang ng ganung push. Okay? So in CLD community, that's what we are actually really advocating and sharing it with our members. Ano pong products yung bandang last week October to first week November? Sabi ni Amabel? Garments, clothes, ganon, mga underwear. Mga ganyong plants, chemicals. Okay. So again, do we have any questions pa so far? Nagets nyo naman yung aming ino-offer at why we are doing this? Please type 1 if you were able to get naman the information we want to convey to you guys. Thank you, Ruby. Thank you, Jennifer. So I hope na makaano pa tayo ng ibang session with regards sa kung anong topic ang pwede to improve our businesses and operations and sales and marketing as well. So yun na naman na guys. Maraming salamat and see you sa mga student ko sa 8:30 for Facebook ads outside traffic. Bye-bye guys. Ellie! Thank you, Ellie. Sana hindi to last, Ellie, ha? Sure, thank you. Sa uulitin. Thank you, Ms. Malu. Thank you very much. Chat po kami sa CLD Digitals for to know more. Ellie, bye-bye. Kamusta mo kay Dina? Go China. Go to China. Tara na! Woohoo! Thank you po sa lahat. Thank you. Chicken. May interested ba pumunta ng China? Chat nyo lang kami sa CLD Digital para ma-accommodate namin kayo at ma-explain. Yes, on this. Because this is like an investment for life. Tapos next time, mag-solo na kayo. Kaya nyo na yan. Kaya nyo na mag-solo. Na kayo. Okay. Hindi kailangan pa natin yung si Miss Malu matulungin yan. Marami pang tanong kasi sigurado Miss Malu, pag nag-import na sila, may mga ano pa yan na issue, ganyan, or paano i-resolve certain challenge. Yeah. Oh. Alright. Goodbye, guys. I love you all. Bye-bye. Miss Malu, thank you.